Mga kababayan, maligayang pagbabalik ko. Si Kuya Francis po ulit ito at ito po yung pangatlong update natin ngayong araw po sa lagay ho ng ating panahon. Patuloy pa rin ho tayong nakakaranas ngayon ng mga pag-uulan dulot po ng habagat o ng southwest monsoon, especially ho sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Yan ho ay dahil sa iniwang lakas po ng dating bagyong Saudel dito po sa habagat o southwest monsoon. At yung low pressure area nasa mataas na tsansa pa rin para ma-develop po bilang tropical depression. Pero ang lokasyon naman po nito o ang direksyon ay papunta po sa Taiwan. So alamin ho natin lahat ng mga detalye pati ang mga lugar na apektado ho ng dami ng pag-uulan ngayong araw po ng Biyernes. I-like at i-share nyo po yung ating update mga kababayan ko para mas marami ho ang makapanood. Unahin po muna natin ito pong low pressure area na sa ngayon ay nasa medium hanggang high chance ang category para ma-develop po bilang tropical depression o mahinang bagyo. Meron po itong lokasyon na 730 kilometers east of Itbayat, Batanes. So, kumikilos ito papalabas ng ating par. So, nakikita natin sitwasyon dito, possible ho na ma-develop ito bilang tropical depression o mahinang bagyo bago lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero wala na po itong magiging direktang epekto sa anumang bahagi ho ng ating bansa. Hindi rin ito maglalandfall o hindi rin dadaan sa Luzon, no? Bagamat medyo malapit sa Luzon, pero hindi dadaan. Pag sinabi kasi natin na dadaan, tatawid o tatama sa landmass. Ang magiging epekto lamang po nitong LPA na yan kapag naging bagyo ay yung paghatak o pagpapalakas sa habagat o southwest monsoon. Ngayon naman, dahil po sa patuloy na epekto ng habagat o southwest monsoon, meron tayong mga heavy rainfall warning o dami ho ng mga pag-uulan na aasahan. Pero tignan muna natin yung forecast weather condition na inilabas ng Pag-asa, lagay ng panahon ngayong araw. Ngayong hapon po ito hanggang bukas Sabado ho ng hapon. Sa area po ng Metro Manila, sa may Ilocos Region, sa may Abra, Benguet, Zambales, kasama ho ang Bataan, kasama ang Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, ang Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Occasional rains po ang nararanasan o mararanasan dyan, lalo na ho ngayong hapon hanggang bukas ho ng hapon Sabado dahil po sa patuloy na epekto ng habagat o southwest monsoon. I-explain ko po sa inyo ng mabilis po mga kababayan. Ito po yung tinatawag natin eye of the effect ng habagat o southwest monsoon o eye of the calm effect ng habagat. Ang ibig sabihin po nun, yung mga nakaraan, hindi natin nararamdaman ng habagat pero bigla ho itong bumubugso sa ngayon. Dahil po yun sa naipong kaulapan o tubig daling po sa West Philippine Sea. Nadala-dala po ng habagat o southwest monsoon. Yung tipong sa una, wala tayong masyadong nararamdaman na pag-uulan, tapos ngayon po yung bugso nitong habagat o southwest monsoon. Lahat po ng lakas na meron ngayon sa habagat nanggaling yan dito sa dating bagyong Saudel. Pero yung Saudel malayo na yan, wala na pong direktang epekto yan. Pero naiiwan pa rin yung lakas ng Saudel dito po sa habagat o southwest monsoon. Sa nalalabing bahagi po ng Luzon, sa may Visayas ay patuloy naman pong mag-ingat sa banta din ng mga scattered rains and thunderstorms lalo po sa hapon at sa gabi dahil pa rin sa habagat o southwest monsoon. Eastern Visayas, nalalabing bahagi ho ng silangan ng Mindanao, may mga tsansa po ng mga localized thunderstorms dyan lalo ho sa hapon at sa gabi. Kung mapapansin ho ninyo mga kababayan ko dito po, sa ilang bahagi po ng silangan ng Mindanao, yung kulay asul na yan po yung naipon na mga pag-uulan dulot po ng habagat o southwest monsoon. Ganito ho kasi, ang habagat po ay nagdadala ng tubig galing po sa West Philippine Sea. And then, kapag ito po ay naipon ng naipon, and then humampas sa mga kabundukan, especially sa may Benguet, Zambales at Bataan, nag-e-explode po yung tubig na dala nito. Kumakalat yun at yun po yung bugso na ating nararanasan. Kaya kung ngayon makikita nyo minsan lalakas ang pag-uulan, and then minsan naman, hihinto. Dahil po yun sa pabago-bagong lakas ng habagat, pagtama sa kabundukan, pagbago ng direksyon. Karaniwan kasi ang habagat, ay meron lang talagang lakas na umaabot po sa 35 to 50 kilometers per hour. At kapag may bumugso ito o tumama sa mga kabundukan, umaabot po sa 62 to 88 kilometers per hour. Ang lakas po ng bugso nito o kasama yung mga malalakas din na pag-ulan at hangin. Ngayon naman, alamin natin yung heavy rainfall warning o ito po yung dami ng mga pag-uulan. Nako, kaya po kung lalabas kayo, siguraduhin nyo na meron kayong dalang payong, jacket at kapote. Yung mga babiyahe, yung mga motorista natin,
yung mga nakatira malapit po sa mga bulubundukin, malapit sa karagatan, sa ilog, mag-ingat po. Ito ho, no, bagamat wala naman tayo nakataas ngayon na red warning, nasa orange and yellow warning po tayo. Medyo delikado pa rin ito, kaya kailangan nating i-monitor. Meron po tayo ngayong hapon na aasahan po na orange warning. Ito po, 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may La Union po, sa may Benguet, Bataan, Zambales at Occidental Mindoro. Yellow warning naman na nakataas ho sa may Ilocos Sur, Abra, Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, parte ho ng Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Ang yellow warning natin 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan ho yun, no? Kitang-kita nyo naman, sobrang lawak po ng kaulapan o yan po yung mga pag-ulan na mararanasan ngayong araw po. At meron din po tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan Sabado ho ng hapon, bukas ho yan. Sa may La Union po, sa may Benguet, Bataan, Zambales at Occidental Mindoro. Meron din na 50 to 100 mm bukas po ito, Sabado ho ng hapon pa rin, sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Pangasinan pa rin, kasama ang Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Oriental Mindoro. At hanggang sa linggo ho yan ng hapon. Ang ibig sabihin nito, matatagalan pang epekto ng habagat. And base po sa ating nakikitang weather system ngayon, hanggang next week pa po ito, hanggat hindi pa nawawala ito nga pong low pressure area na nagpapamaintain sa lakas po ngayon ng habagat o ng southwest monsoon. Ganito ho kasi yan. Kaya po ang habagat hindi humihina dahil merong mga low pressure area o may mga bagyo na nakapaligid dito. Ang habagat naman ihihina kapag walang bagyo sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Doon po mangyayari yung monsoon break. At ito po ang palatandaan para humina ang habagat. Magkakaroon niya ng huling bugso o yung pinakamalakas na niya na epekto, and then after ng malakas na sobrang epekto ng habagat, hihina na po yan kasi kailangan maubos muna yung daladalang tubig po ng habagat galing sa West Philippine Sea. Kapag naubos po yung daladala na tubig, hindi na po tayo masyadong makakaranas ng maraming pag-ulan. Maulap na kalangitan pa rin, pero hindi na po kagaya ng nararanasan ngayon na may mga pag-uulan po tayong nararanasan. So ito naman, ito yung sinasabi natin, kapag ka naging bagyo po ito, itong LPA po na yan, ay tatawagin ho yung bagyong Pilandok. Take note ho, hindi po ito magiging typhoon o super typhoon category ho na bagyo. Kapag naging bagyo yan, tropical depression, category 1 hanggang tropical storm lamang ang posible po nitong maging lakas. So, ang epekto naman po ng tropical depression hanggang tropical storm ay yung pag-maintain lamang sa epekto po ng habagat o ng southwest monsoon. So, hindi po kayang i-trigger ng mahinang bagyo para magkaroon ng intensification o mauwi sa rapid intensification ang habagat o southwest monsoon. Tanging mga typhoon o super typhoon category lamang po ang kayang magpalakas ng sobra sa habagat. Kaya kung mapapansin ho ninyo, yung hangin na meron ngayon, ayun po yung habagat, medyo lumalawak yan. Yan yung naipong lakas dulot po ng bagyong Saudel nakaraan. Kasi 'di ba ganito po ang nangyari no nakaraan. Nandyan ang bagyong Saudel, pinalakas niyang habagat pero hindi maramdaman yung epekto. Ay ang ibig sabihin naipon po ng naipon diyan sa West Philippine Sea, ito pong hangin o moisture o tubig na dala-dala po ng habagat. Kaya po nagkaroon tayo ng mga pag-uulan po ngayon. Pero wag ho kayong mag-alala, ilang araw lamang po simula ngayon mauubos naman yung ulan na dala po ng habagat. At ito naman pong LPA o kapag ka naging bagyo, papalabas din naman yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Tingnan nyo, wala na po itong masyadong paglapit, medyo lumayo pa nga po. Doon sa update ko, madaling araw, sinabi ko papalapit sa Luzon, pero nagbago. Medyo tinangay siya ng hangin habagat papalayo. At papunta po ito, direction sa Taiwan. Ganito po mga kababayan ko, para mas maunawaan natin, ang mga mahihinang bagyo, karaniwan ho is nade-develop yan sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. At hindi yan lumalakas sa pagiging typhoon o super typhoon. Pero tignan natin yung mga malalakas na bagyo tulad po nito, yung mga bagyo ho na yan, yan po ang may mga tsansa na maging typhoon o super typhoon dahil nakakabelo ho yan. Pero yung 3 bagyo na nakikita natin yan sa ating monitoring system, malayo ho yan sa bansa natin pero example ko lamang sa inyo. Yan yung may mga chance na maging super typhoon, lalo na
kapag dumirekta, papalapit po. Ang mga bagyo kasi nanggagaling sa silangan, malayo pa lamang kapag na-develop na, nagkakaroon niya ng buwelo. And then kapag pumasok sa loob ng PAR, malakas na agad na kategorya ng bagyo. At salamat sa Diyos kasi hindi po ganun yung nangyayari sa mga bagyong pumapasok sa atin. Bagos kung may mga typhoon o super typhoon man, lumilihis lang ito at hindi nagla-landfall po sa ating landmass. At lagi nyo tatandaan, nakakatakot po ang bagyo kapag nag-landfall, lalo na po ang typhoon o super typhoon. Nakakatakot naman ang habagat o southwest monsoon kapag na-enhance. Yan po yung ating dapat tatandaan. Pero sa ngayon, wag muna tayong kabahan tulad nga ng sinasabi ng mga kababayan natin, di baling maraming pag-uulan, wag lamang yung mga malalakas na hangin. Kasi pag malalakas na hangin, medyo nakakatakot ho talaga yon. Ang habagat, yan, sobra nagpapabaha talaga yan, maraming ulan. Pero kung tayo naman ay maaabisuhan ng maaga, makakapag-asikaso, maglilinis ng paligid, wag magtatapon ng basura kung saan-saan, maaagapan natin. Pero ang malalakas na bagyo, napakahirap po. Yung mga puno, yung mga bubong natin, ang tinatarget po niyan. So, i-summarize natin, pangunahing weather system pa rin, nandyan pa rin po ang habagat o southwest monsoon na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ho ng Luzon at ng Visayas. Ang pangalawang weather system, etong LPA na may tsansa na ma-develop bilang tropical depression sa mga susunod na mga oras. At ang mga local thunderstorms naman sa Eastern Visayas at silangan po ng Mindanao. Mga kababayan, ako po muli si Kuya Francis, ang tagapaghatid ng balita sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Friday. Maraming salamat po at kapag may mga urgent update mamaya, mag-upload po ulit ako. Maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat.